Dahil nga sa kaliwat ka ng mga balita na mga patayan sa Pilipinas, lalo na't ang madalas na mga biktima ay mga dayuhang Hapon. Natatakot na ang mga Hapones na pumunta sa bansa natin para mag-interview at kumuha ng mga Pilipinong manggagawa. Lalo na't may bagong balita na naman na 2 Hapones ang binaril at ninakawan sa Malate, Manila. Binahagi yan ng isang kababayan natin na nagtatrabaho mismo sa Japan. At putok na putok doon ang balita. Nabalitaan nyo na ba yung may chinugi dun sa Pinas na 2 Hapon? Nito lang, di ba? So, ewan ko kung paano yun makaka-apekto dito ulit sa amin ng mga Pilipino na nandito sa Japan. Pero, nakaka-apekto talaga. Hindi naman sa sobrang naaapektuhan, pero may slight na nakaka-apekto siya. So, grabe naman nun. Ninakawan na nga. Chinugi pa, ganyan. Kasi akala ng iba, lahat ng Hapon mayayaman. Hindi nila alam na yung iba na nagbabakasyon, pinag-iipunan pa yan. Kasi marami akong mga katrabaho na hanggang sa bukid nagtatrabaho talaga sila. Tapos nagtatrabaho pa sila ng panggabi para doon sa tinatawag na lang Ryoko. O kaya para pang bakasyon. Alam nyo ba yun? Grabe yung pagsasakripisyo tsaka yung pagtatrabaho nila para maipon yung pera na yan, para makapagbakasyon sila sa ibang bansa. Tapos kayong mga tamad kayo, Tsaka yun na nga, yun nasabi ko kanina na medyo nakaka-apekto siya sa amin. Kasi magbibigyan na lang ako ng example ha. This year din ba yun? Yung parang may chinugi din dun sa Manila na isang Hapon din. Tapos, dapat yung amo ko tsaka yung ibang amo dito pupunta nung June para mag-i-interview sa Pilipinas. Kukuha sila ng Pilipino para magtrabaho dito sa Japan. Ngayon, kinancel nila yun. Hindi na sila pumunta doon kasi nga natatakot sila. Diba? Sayang yung opportunity sana. Marami sana makukuhang Pilipino na pupunta dito magtrabaho. Pero kinancel na nila yun. Hindi na natuloy kasi nga natatakot na sila dyan sa atin. Tapos ngayon na naman, meron na namang ganyan. フィリピンの首都マニラの路上で日本人2人が拳銃で撃たれ死亡しました。犯人は被害者の所持品を奪い逃走しています。現地の日本大使館によりますと、マニラで15日夜、日本人2人がタクシーを降りたところ、近づいてきた男が2人に向かい拳銃を発砲しました。男は2人の所持品を奪い、バイクで逃走したということです。撃たれた2人は死亡しました。日本大使館は現地当局と協力し、被害者の家族らの支援に当たるとしています。マニラでは日本人などの外国人を狙ったとみられる拳銃を使った強盗事件が相次いでいて、日本大使館は現地に住む日本人や旅行者らに対し、夜間の徒歩での移動を控えるよう注意を呼びかけています。2 persons of interest sa pamamaril sa 2 Japanese national sa Maynila, hawak na ng pulis. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, anong detalye? Ang nasa kustodiya na ng Manila Police District ang 2 persons of interest sa pamamaril at magnanakaw sa 2 Hapon nitong Biyernes ng gabi sa Maynila. Ayon kay MPD Police Brigadier General Arnold Abad, kasalukuyang nakakulong na ang mga persons of interest sa Ermita Police Station. Kasunod dito ng kinisang Special Investigation Task Group ng MPD kung saan na-recover rin ang motorsiklong ginamit nila para tumakas. Ayon kay Abad, nahagip ng CCTV ang muka ng isa sa mga persons of interest nang ibaba nito ang suot na mask para manigarilyo. Positibo rin kinalala ng witness ang isa sa mga persons of interest sa pamamaril at pagnanakaw. Pabalik na sana ang 2 biktima sa kanilang tinutuluyang hotel sa Malvar Street, Malate, Maynila nang pagbabarilin sila ng suspect. Tinangay ng mga suspect ang mga gamit ng biktima kasama ang cellphones, pera at iba pang mahahalagang bagay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Embahada ng Japan sa Pilipinas sa pamilya ng mga biktima. Nagpaalala rin ito sa kanilang mga kababayan na nasa Pilipinas na ibayuhing mag-ingat matapos ang sunod-sunod na ulat ng krimen na kinasasangkutan ng mga Hapon. Ito nga ang nakakalungkot ngayon sa Pilipinas na halos araw-araw na lang na puro patayan ang balita. Pero patuloy na inaanunsyo ng PNP na bumaba na daw ang krimen sa bansa. Ewan ko na lang, mahirap na lang talaga magsalita.